Don't you know you are going to Oh, jetlag pa ako guys. Jetlag si Michael King. Maggagawin na po dito sa Netherlands. Dito po sa amin ngayon ay alas 9 na ng gabi. Alam niyo ba kung saan ako pupunta? Aha. Comment down below kung saan pupunta si Michael King. Ano ba, nakapokus sa akin yung gimbal. May ikot ba? Hoy, huwag may focus sa akin. Kaya guys. Yan. Umihiga pasok. Pasok Romeo. Sa mga gising pa dyan sa Pilipinas, madaling araw na po, bakit pa kayo gising? Ako jetlag pa, sakit na ulo. Body clock ko, Amerika pa, naka ng teteng. Body clock na Michael King is oras pa ng Amerika. Yan po mga kaibigan. Yan po mga kaibigan. Naksi. Alam niyo kung saan tayo patungo? Pakishare nyo to para malaman nyo kung saan tayo patungo. Alas 9 ng gabi dito sa The Hague. Alas 9 ng gabi dito sa The Hague, sa The Netherlands. Padilim na, no? Padilim na dito. Pero hindi pa yan summer. Sa summer kasi ang tagdilim namin alas 10:30 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi padilim na. Pero ngayon alas 9 ng gabi padilim pa lang. Hindi pa completely summer. Hindi pa completely summer, guys. Hindi pa summer na summer. Excuse me po. Tatay Digong, hindi ka nag-iisa. Hala, milyong nagmamadali si kuya. Ang kasama. Magandang umaga sa Pilipinas. Sakay muna kayo kay Michael King. May jet lag pa ako. Alam niyo na kung saan tayo pupunta. Basta nag-drive si King at nagla-live. Pag nag-drive si King at nag-live, alam niyo na kung saan tayo pupunta.
I-comment kung saan tayo pupunta. I-comment nyo guys kung saan tayo patungo. Saan tayo patungo ngayong gabi dito sa Netherlands? Maliwanag pa sa camera, no? Pero dito sa personal guys, madilim na. Madilim na. Ano sabi? Hindi ko nabasa. May nag-comment. Mamaya tayo magbabasa ng comment guys. Nagdadrive si Michael King. I'm driving. I am driving. I am driving. Everything's gonna be alright. Rockabye. Oh, alam nyo kung saan tayo patungo. Rockabye. She cooks her mom and her cakes at 5:30 every morning. Good evening. Hindi, good morning sa Pilipinas, no? Good morning sa Pilipinas, guys. Magandang umaga sa Pilipinas. Meron sa ating nanonood na 14,000 people. Oh. Kahit 1,000 people lang, ila-live natin sa labas ni Tatay ngayong gabi. Tatambay si Michael King. Bawal kasi guys magpatugtog, baka copyright ba. Kanina hindi ako nakapunta ng Duterte Park. Oh shit, may pasok si Michael King. Tapos galing ako Amsterdam, papuntang The Hague, 1 hour yun o 45 minutes. Kaso parang may aksidente dun sa sa highway. So traffic, hindi ko naabutan si congressman. Nanonood lang ako ng live kay Alvin. So ang nangyari, diniretso ko na sa bahay at ako ay jet lag. Tinulog ko na lang, sakit ng ulo ko, jet lag ako guys. Ang aga ko nagising, ang pasok ko kanina alas 7 ng umaga. Pero gising na ako na alas 3 na madaling araw. Jet lag ganun talaga. Ganyan kami pag magbabakasyon ng more than 1 week. Pagbalik namin ng Netherlands, yung oras namin dun sa oras na pinanggalingan namin yon na bansa. So ganun po rin yun, kahit kayo rin, kung kayo may magbabakasyon na mahigit 2 linggo at malayong lugar pa, nasa kabilang panig ng mundo, ma-absorb nyo yung oras doon sa bansang pinanggalingan nyo. Yun, ma-absorb nyo yung oras sa bansang panggagalingan nyo. At pagbalik nyo sa bansang tinitirahan ninyo, mag-a-adjust ulit kayo. Ito may anak ko, tulog na kanina pa alas 4 na madaling manong hapon. Ang gising nun, mamaya alas 12 ng gabi, di gising niya magdamag. Gising magdamag ang aking anakers. Teka, naliligaw na tayo. Yun, hindi tayo naliligaw. Dito pala sa kabilang daan. Dito sa kabilang daan. Ayun na guys, madilim na.
Madilim na sa day, guys. Oh. Pero maliwanag pa rin yung langit ba? Bakit ganon? No. Everything's gonna be alright. Rockabye. Saan tayo pupunta? Alas 9 po ng gabi dito sa Dahig. Ganyan po ang itsura ng aming kalye. Tatasan din konti. Dito sa The Netherlands. Hindi nyo pa nakita, no? Nakababa yung camera ko. Teka, tataas ko lang ng konti, ha? Taas natin ng konti. Yan. Yan na, green na. Oh, dahan-dahan lang tayo. Dahan-dahan lang ako mag-drive, guys. Dahan-dahan. Kasi tataob yung tripod ko. Tataob ba yung tripod? Ayan, oh. May tatanong ako sa inyo, guys. Ano ang opinion ninyo dun sa kumakalat na video ni Congressman Pulong? Totoo kaya yun? Or hindi? Di naman maaninag yung mukha parang malabo Pero sabi ni Hugo Terra sa akin, inamin naman ni Congressman. Tapos yun, hindi ko lang sure pero bugaw daw kasi yun, kaya nila inaway yung lalaki. May kaso yata, nagbubugaw yata ng babae ba. Nagalit si Congressman Pulong. Ano? We have to be alert. Sakay muna kayo Sakay muna kayo kay Michael King. Alas 9 lang gabi dito sa The Hague, The Netherlands. Ito po ang traffic sa The Hague patungo kay Tatay Digong. Patungo kay Tatay Digong. At tayo po ay liliko dito ngayon. Ayan na po, tayo po ay liliko. Liliko. Yan. Mabagal lang tayo dahil may babagsak yung tripod ng camera, guys. At wala yung fix. Pinatong ko lang sa armrest ng aking kotse. Opa, we're almost there. 6 minutes. Anim na minuto. Iba na daan kasi guys, sa kabilang daan sarado ginagawa. Yung ginagawa ang maliit dati, lumaki na ginagawa nila. Kaya iba na, dito tayo dumaan sa likod. Okay.
Good to go. Okay. Good to go. Let's go, guys. We're driving in towards Scheveningen prison. 9:35 PM dito sa The Hague, sa Scheveningen. Alas 9:35 ng gabi. Cooks and mom and hoping. Kung ganda ng ano, palace at 5:30 every morning. Opa. Layo-layo din ang ruta dahil sarado po yung isang daraanan, dapat sarado. Dito ako pinadaan ng GPS. Nandito na tayo sa Maduro Dam. Maduro Dam. Malapit na. We're almost there. Hindi ka na nag-iisa. Dito pa yata sila sa Duterte Park. Oh, madilim na dito guys sa Duterte Park. Oh. Baka nandito pa sila. Silipin ko nga. Baka they still here at the Duterte Park. I think nandito tayo sa labas ng Duterte Park. Baka nandito pa sila. Madilim na din eh oh. Oh. Ayun Duterte Park oh. Wala na yata. Wala na, madilim na dun guys. Madilim na sa Duterte Park. Sa labas sa tatay, magbabayad lang ako ng parking. Magbabayad lang ako ng parking guys. Nandito na tayo eh. Oh. Ayan o. Kita nyo. Oh. Hindi ba? Kita dito sa Duterte Park. Wala na sila dun. Wala na sila sa ano sir. Wala na sila sa
Bayad lang ako ng parking. Wala na sila sa Duterte Forest. Teka, magbabayad si Magigil ng parking. Mag-alas 10 na dito ng gabi. Parking. E-park. Start parking. Mahal. Tinaasan na nila yung parking fee ba? Oh guys. Mag-good evening na kayo kay Tatay Digong. Hi, magandang gabi. We're here outside. Sa labas mo. Dito na tayo sa kotse. Baka may makakitang kapitbahay, sabihin na sa Israel ay 10:35 PM. Halos pares tayo ng oras. Halos pares tayo ng oras sa Israel, Good evening, Tay. Magandang gabi, Tay. Kamusta ka dyan sa loob, Tatay? Ngayon, dito sa atin sa Dihig, Tay, ay hindi gaanong malamig. Pero magandang gabi tayo, mag-alas 10 na ng gabi tayo. Ano kayang ginagawa ni Tatay? Sa loob, ngayon. Ano kayang ginagawa ni Tatay sa loob ngayon? Guys, mag-good evening na kayo mag-good night kayo kay Tatay. Gising pa yun. Gising pa si Tatay. Ayan ang itsura ng detention facility paggabi. You're welcome, Faye. How are you? Novi Calves, kay Tatay Digong sa 30 Park. Teka, may ba kanina? Di ako nakaabot kaninang hapon tayo sa anak mo kay Congressman dahil may pasok ko hanggang alas 3. Lumabas ako ng trabaho na alas 3. Pag pauwi ko galing Amsterdam, magdadrive pa ako. Anong oras na dyan, Kutera? Dito sa Netherlands ay dito 9:45 na. Halos tapos sa Israel daw 10:45. Edi halos pagkapares lang pala oras natin Ayun, edi alas 3 ako lumabas. Magdadrive pa ako pa uwi. Yung pa uwi na ako, traffic, hinahabol ko nga si Congressman Pulong sa kasama yung anak niya. Yung pa uwi na ako, traffic dahil may aksidente yata sa highway. Hindi na ako mabot, diniretso ko lang sa bahay at pinahinga ko yung sarili ko dahil wala pa rin akong tulog dahil jet lag pa ako, diba? Kadarating ko lang galing Amerika, tapos pagdating ko dito dumiretso agad ako kay Tatay yung nakaraan. Tinulog ko kanina. Pag uwi ko alas 4:30, tumabi sa akin yung bunso ko, tulog din. Ayun, hanggang ngayon tulog pa yung anak kong bunso. Dito, Faye, dito sa Netherlands hindi nagaano malamig, pero may migraine ako today ayokong inuman ng gamot. 10:44. Dito sa amin ay 9:44. So 1 hour lang ang difference natin na Hugutera. Halos parehas pala ang time zone natin. Hala, may Pilipino kahit gabi nagpipicture dun Yung guys mga Pinay, baka antay yan. Tingnan mo. Ayun, dalawa magjowa yata yun. Ito mo.
Zoom natin. Zoom. Ayun o. Ayun o. Sa likod ng puno eh. Nagpipicture sila oh. Baka nag-good night din kay tatay. Ano? Ayun o. Oh. Nagyakapan pa. Nakatali na sa likod ng puno guys. Nasa likod ng puno. I-zoom in mo. Ayan. Ayan sila yun. Huli pero hindi kulong. Ayan. Nagbabantay kay tatay kahit gabi. No. Kahit gabi ba, nagbabantay kay tatay. Sino kaya yan? Flower Bloom, good evening. Okay, thank you for update. Hanggang gandang gabi tayo. Gandang gabi. Good evening, tatay. Ayan si tatay. Oh. Teka, yung mga Pilipino doon. Tingnan natin ba kilala ko yung... Asa na? Nawala. Ayun. Ayun sila yun. Magpipicture na naman. Magpipicture. Ayun o. Magpipicture. Ayun sila yun o. Kita nyo? Ayun o. Zoom in natin. Zoom in. Baka antayan ba? Kasi hindi nila alam na bawal. No. Ang tingin nyo guys. Baka anti-Duterte. Dalawang magjowa. Nagyayakapan pa eh no. Huli pero hindi kulong eh. Baka nag-good night sila kay tatay. Hindi nila alam guys. Spy ako. Spy. Hindi nakita dito sa kotse. Sa labang ko kotse. Ayun o. Oh. Ayun o. Nagpipicture sila tapos magkayakap sila kanina. Marites ano. Ayun guys, nagpunta sa CR. Nako, doon pa sa CR. Huwag kayong ganyan. Nakalive si Michael King. Yun oh. Huli pero hindi kulong. Sino yun? Kumukha ni Alvin. Isang update. Isang couple ng Pinoy inabot ng alas 6 ng gabi sa labas ni tatay. Hindi lang makakita ang maaninay kamukha. Mahina ang cellphone, ang zoom ng cellphone ko guys. Update. Yan po ang update sa kaganapan dito sa labas ni tatay. May dalawang Pinoy na hindi natin alam kung pro o anti. Jojo nanonood din. Pumesto pa doon sa CR. Baka naghulog ng Toblerone guys. Pasensya na kung pro kayo ha. Bagay alisin na yung ano dyan CR eh. Ako nanonood yata ng live si Sir Nanonood ng live si Michael King. Teka nakalive ako. Sabi nga umalis. Nanonood ng live ko guys. Nanonood ng live. Nanonood ng live ni Michael King. Pumesto na ulit. Bumalik. May kotse sila, tumigil. Ayun, may kotse sila, ayun o. Sasakyan sila ng kotse. Ayun na guys, sumakyan ng kotse. Ayun o. Hindi natin alam kung pro to o anti ito. Kasi nung isang araw, may dadat na din ako dyan eh. Nagawa ni Ubra na. Ano ang ano nila? Plaka. Ay, taxi. Uber yun guys. Uber yun sa mundo. Taxi. Ayun ang update guys. Pumesto sa CR sa labas si Tatay Diggs.
Alas 10 ng gabi. Hindi lang pumesto, joke lang. Nag-ihilang yung babae, nag-CR. Tapos habang inaantay nila yung Uber nila, nag-CR yung babae. Nag-picture sila. Malakas din ang loob, kahit gabi, Talagang baka pro yun, baka kakampi natin yun, pero tapos nag-good night kay tatay. O baka antay, tapos hindi natin alam, marami din nagpupunta dyan antay, popost dun sa mga antay social media platform. Mga asal kay Tatay Digong na nagpicture sila kuno sa labas. Baka nga antay. Kamukha ni Alvin. Alvin, di ba ikaw yun? Nung nakaraang araw guys, may nakita rin ako dyan. Nakamotor ako noon, mga alas 8 ng gabi. Wala rin silang alam. Ay, teka. Wala silang alam, hindi nila alam yung Duterte Park, hindi nila alam yung Duterte Forest, hindi nila kilala si Alvin. Ibig sabihin, antay. Tapos nakikipag-usap sa akin. Sabi ko, araw-araw maraming tao dito. Gulat sila, hindi nila alam eh. Araw-araw po maraming tao dito, sabi ko. Yun. Gising ka pa din. Si Jojo, laging puwet yan. Sa Pilipinas, mamaya pa tulog niya. Gising ka pa dyan, walang pasok bukas. Walang pasok mamaya. Hugutera. Pinaltan mo yata ang profile pic mo. Nilagay mo na yung ano mo eh. Yung isa mong magandang muka. Tapos pinalta mo ulit. Lagbalik mo. Oo. Pero ang balita ko kanina guys. Teka, dito natin iharap. Ang balita ko kanina, may bago na yung pwesto. Bago na yung lugar ng mga ng Duterte Park, Duterte Street na daw. Sabi. Narinig ko sa wala pasok Sunday. Wala pasok kuya, Sunday pa, ready for election na. Oo nga pala, linggo. Ano nga pala ngayon? Na ako, misorient na ako sa date eh. Oo nga pala, Jo. Oh, wait. Word clock. Ayun na. Nandito tayo sa talo ba si tatay? Baka nga, Faye. Baka. Rundown. Busy pa rin bakasyon pa kasi dito guys hanggang Lunes, long weekend ngayon eh. Bakasyon pa.
holiday sa Monday dito. So, ang pasok ng mga bata dito sa The Hague ay sa Tuesday. Yan ang pasok dito. So, napanood ka lang kanina sa live ni Alvin na wala na daw dyan sa Duterte Forest. Doon na raw tayo sa labas, sa may street. Hindi ko alam kung confirm pa yun, tatanong ko bukas. Paano yun? Mas delikado doon, tabing kalsada yun eh. Sino kaya yung nagreklamo na naman? Teka, babasa tayo ng comment. Nakahang yung comment dito sa kabila eh. Hindi pala. Sabi ni Brielle, King, pinalis na kayo dyan. Start tomorrow. Napanood ko nga sa live kanina. Doon. Pag bawal na tumayo doon, gagawin ko, dito na lang ako sa kotse. Papark na lang ako dito. Hindi bawal dito, may bayad dito guys. Nagbabayad ako ng parking dito. Tsaka public parking to. Tsaka this is my private car, private space. Sarado ko lang yung kotse ko, dito lang ako nakaganyan yung tripod na. Baka sabihin nila bawal pa din yun. Diba? Nilipat sa initan. Nilipat sa tabing kalsada ka mo. Yeah, okay nga dito may mga bata eh. May mga bata minsan eh. Pero baka nagreklamo na kasi sa tagal na eh. Ang tagal na natin dito tumatambay eh. Baka nagreklamo na yung mga ano guys. Kasi first time talaga nangyari sa Netherlands to. Yung mga residential. No. Baka nagreklamo na. Lipat ako dun sana guys sa may tower. Ha? Castle, wala nang makita dito sa entrance eh. Oh. Magandang view yung castle pag gabi, may ilaw yun eh. Teka. Lipat tayo. Isin ko na itong aking gimbal. Lipat tayo doon, lipat. Lipat tayo sa tower. Isa lang naman bayad yan eh. Yung parking. Mas maganda ang view doon, may parang yung tower. Ayan o. Yung tower. Doon ako magpapark sa labas ng tower. Bayad naman tayo dyan. Hindi ka nag-iisa. Ikot tayo dito sa may maliwanag. Tatay Digong. Mga batang to, gabing-gabi na mag-uwian sa bahay. Sorry. Yan, di tayo sa tapat ng tower guys. So. Yan, hi tatay. Dito na ako sa tatay. Dito talaga nakatalagay ni. Diyan sa tatay di ko. Dito talaga siya nakatalagay. Tsaka dito ko nararamdaman ng puwersa niya. Puwersa no. Wait, di ka na maikot yung gimbal. Hi! Ba't ganon?
Yan, ayun yung tower. Yun, ang tower, may puno. Dito ko nararamdaman yung puwersa ni Tatay Digong. Diyan sa likod. Puwersa ba? Yan mga, ayusin lang natin. Ayusin ko lang ang gimbal. Ang aking gimbal. Yan. Yan. Parang may event daw dyan, kuya din. Tumawag na yung police. Sa gaganap yung event. May gugulo daw sa event. Mga ano yun eh. May mga Pilipino kasing ano eh. Naiinggit kay Alvin eh. Sa grupo ni Alvin. Alam nyo. Ito ko lang huli nalaman eh. Hindi ko alam yung ganyang pangyayari eh. Ano ko dyan eh. Innocent. Parang naiinggit ba? Ewan ko ba, isa lang naman ang alituntunin, isa lang naman ang layunin namin. Alma Maindan. Ano sinasabi yung spy? Taga rito bahay ko, pwede ako mag-park dito. Antay ka ba? Kakampi ka ba namin? Alma? Gusto mo pumunta ka rito sa Netherlands? Bigyan ka ito pamasahe ka magbantay dito. Dito po sa Netherlands, public space to. Nandito ako sa loob ng kotse ko. Gusto ko mag-live dyan ngayon dito. Kasi yun nararamdaman ko para kay Tatay Digong. Walang makakapigil sa akin, walang nag-uutos sa akin kung sinong Poncio Pilato humarang dito ngayon. Ha? Oh, ikaw Alma, manood ka na lang. Pro ka ba? Gusto kong gawin to eh. Ito ang nararamdaman ko eh. Ito ang binubugso ng damdamin ko. Gusto ko magpunta rito eh. Gusto ko mag-live eh. Kahit 24 hours ako dito eh kung wala akong pasok eh. Pinasasabi ko, ano sabi, Diglen, ano masasabi ko, pinalis na Duterte Park mga tao. Narinig nyo naman eh. Sabi ni Pulong kanina, sundin na lang para walang gulo, sabi ni Tatay Digong eh. Diba, sundin na lang daw, sundin na lang. Pero ganun pa man, may nagre-report kasi may naiinggit ng mga Pilipino o sila mismo nagre-report sa pulis. Baka ganun na nangyayari. Hindi natin alam, hindi natin sure. Pero baka din may mga locals na mga Dutch people na sila mismo tumatawag ng pulis. Kasi guys, ano yung mga yun eh. May irita talaga sila eh. Kasi ang tagal na ba naman sobrang daming tao dun sa labas. Hindi sila sanay yun. Hindi yun first time na nangyari yun. Na sa labas ng bahay nila lagi may tao. Parang may piyesta ba lagi ba? Minsan hindi mo ang tawag dito. Minsan hindi mo masisisi sila kasi minsan hindi mo pipigilan, may ingay mga Pinoy.
Alma, wag kang mag-alala. Hindi ako spy. Kahit may pulis na pumunta rito. Huwag kang mag-alala. Netherlands to. This is a freedom country. Nasa loob ako ng kotse ko. May bayad ng parking dito. Kahit pwede kang matulog dito. Ganun dito sa bansa namin. Pwede ako matulog dito sa kotse. Basta magbabayad ka. May bayad yan. Nakaregister ng pangalan ko. Dito, pag tinignan ng plaka ng kotse mo, makikita na kung sino may-ari. Nandun ang pangalan ko, nandun ang address ko, nandun kung legal ka o wala kang document dito sa Netherlands. So, wala silang masasabi rito. Nandito ako sa loob ng kotse. Kahit 24 hours ako dito. Anyway, ayun nga lang, kung nag 24 hours ako dito, sobrang mahal ang bayad. Mahal ang parking dito, guys. Lalo na Scheveningen, kasi yung likod niyan, likod nitong detention facility, dagat yan. So maraming turista dyan, maraming nagpa-park dito, ang mahal. Noong nakaraan, binayad ko dito is 33 euros. Ilang oras yon? Magkano yung 33 euros? O, 10 euros, 600, 1200. So, mahigit 2,000. Parking pa lang yon. Pero hindi yun ang hindi gastos ang inaano ko. Ang inaano ko, kaya ako nandito araw-araw para kay tatay. Magandang gabi, Win. O, ayun nga sabi Glenn. May mga Pilipino kasi naiinggit. Ito sa pagkakaintindi ko ngayon may mga Pilipinong naiinggit kay Alvin sa grupo niya. Gusto silang mag-organize, gusto silang dyan araw-araw. So sila yung tumawag. Sila yung mga naiinggit. Ayun na lang, isa lang naman layunin natin, no? Ayun na lang magtulungan. Hindi ko nga alam yung ganun Kasi si Alvin gusto niya, individual siya, sarili niya, decision, sarili. Katulad ko, ang reason ko kaya ako lumabas dito ay sarili kong desisyon. Ang pagpunta ko rito ngayon, sarili kong desisyon. Walang pakialam kahit sinong tao diyan. Basta nandito ako, sarili kong desisyon. Ito ang binubugso ng damdamin ko. Mag-live ako dito sa kotse ko ngayon. So, wala akong pakialam kahit anong sabihin ng nasa paligid ko. Kung sino man dyan ang nagagalit, kesyo nandito ako ngayon, pumunta ka rito. Sumakay ka rito sa loob ng kotse. Dito ko na lang umupo, katabi ko, dito ka makapag-usap sa akin. So, wala akong pakialam sa inyo. Basta ito, individual, wala nag-utos sa akin. Yan, si Michael King. Wala akong sinasalihang organisasyon. Ito ay individual. Kahit sa lupalop man kayo ng mundo, at least alam nyo, sa mga taga rito sa The Hague, yung mga naiinggit dyan, nagsaselos, baka hindi nyo kaya magpunta ng gantong oras dito, duwag kayo. O kaya, yung mga nagsaselos dyan, taga The Hague, message nyo ako, bigyan nyo address ko, sundin ko ka ngayon, no? Bigyan nyo address nyo ngayon, message nyo si King. Daanan ka sa bahay mo, sumama ka dito sa akin. Update. May mga bagong Pinoy dun, Kahit gabi guys, may nagpupunta. Hindi. Yung mga puti pala yung naglalakad kanina, may dalang aso. Kaya nga ayaw na lang makapagtulungan Tama si Bebe. Isa lang naman ang hangarin natin, na makauwi si Tatay Digong sa lalong madaling panahon. Ipagdasal natin siya, patuloy tayong magdasal. Nandito tayo. Tsaka nandito kami nagla-live para mapanood at update yung mga kababayan natin sa buong mundo. Kung wala kami dito, wala si Alvin, wala yung ibang nagla-live, sino papanooran nyo? Hindi na lang kayo magpasalamat. Alam mo ito magpasalamat tayo may Alvin Tourism. Kasi kung wala siya, sino nakapaka-active ang aga-aga dito araw-araw, hindi siya bayad? Sino ang gagawa niyan? Sino mag-update sa tao? Ang swerte nga ni Tatay Dix, may ganyan tao, araw-araw talaga, hanga nga ako sa kanya, taga-Utrecht pa yun, ang layo ng bahay nun
Eh, ako hindi ko kayang gawin yung ginagawa niya dahil meron akong maliliit na anak. Meron akong trabaho full time, meron akong obligasyon sa bahay. Pero siya ang galing. Teka muna, may mga Pinoy na naman doon guys. Nagpipicture pa rin doon. Wala kasing zoom tong phone ko eh. Anong oras na? Alas 10 na ng gabi. Nagpipicture pa rin ba? 10:10 na po ng gabi. Eh kung wala kami dito, wala magla-live, wala mga vlogger. Ako hindi ako vloggers, nagkataon na tinuluyan ko na maging vlogger para kay tatay kung ito yung paraan para makatulong sa kanya sa maliit na paraan. Ito ang ambag ko. Sa history ng mga Pilipino o OFW abroad. Ito na yung pinaka-ambag ko. Wala nag-utos sa amin. Binili ko na yung kailangan kong gawin para maka-vlog ng maayos. Basta, ginawa ko na yung nararapat. Kung ito ba yung ambag ko para kay Tatay Digong. Yung mga kalaban, ewan ko, wala naman si Alvin lang inaatake tsaka si Aldo eh. Nila, ng mga Pinoy. Pag inatake nila ako, kukunin ko address nila, pupuntahan ko sila ngayon. Kahit saan dito sa Netherlands, tignan mo. O kaya, i-report ko sila sa mali yung ginagawa nila I-report ko sila, sabi ko, ano yan, nakakagawa kayo ng stress dito pa naman. Pag na-stress mo isang tao, pwede mong ireklamo sa Netherlands. Ayaw nila makiisa eh. Baka wala silang pamasahe papunta rito eh. Dadaanan ko na nga silang sila eh. Diba? At inulit-ulit ko, inalis yung bawal na mga Pilipino doon sa Duterte Park. Eh, pag ako free, ganito lang gagawin ko. Sa loob lang ako ng kotse. Doon ako sa harap o kaya dito. Pag free lang ako, guys. Alam niyo naman, nagtatrabaho tayo ng ganung oras. Yeah, correct si Ugutera. Ako talaga nagpapasalamat ako kasi nandyan, ang galing ni Alvin tsaka yung grupo niya. Bihira yun guys. Walang gagawa ng iba. Kaya yung mga naiinggit, gawin nyo na lang din yung ginagawa ni Alvin. Pumunta rin kayo araw-araw. At least marami tayo. Parang yan eh. Parang tulungan ba? At least marami nagbablog, marami nagla-live. Gawin nyo na lang. Huwag nyo nang awayan. Makiisa na lang kayo. Isa lang naman ang purpose natin. Tulungan natin si PRRD na makauwi. At marinig yung tinig natin at makatulong tayo sa mga Pilipinong nasaktan, milyong-milyong Pilipinong nasaktan sa buong mundo. Na katulad nitong ginagawa ko, live. Kung ikaw ay nasasaktan at nakikita mo yan mismo pinagkakalagyan ni Tatay Digong, di naiibsan yung nararamdaman mo. Ganon din ako, nandito ako, alam ko nandyan sa loob. Nag-iisa sa kwarto. Sa kwarto niya ngayon. Diba? Naalis yung sakit na nadarama natin. What more pa kaya yung hindi makapunta ng Europa. At mabuti na lang nga ngayon may social media na live natin. Buong mundo. Ayan, itong tower. Andiyan si Tatay Diggs sa likod eh. At least yung nakikita niyang dilim ngayon sa langit, nakikita rin natin. Yung nilalanghap kung hangin ngayon dito, nilalanghap din niya dyan sa loob. Pader lang ang pagitan natin eh. Magagawa ba yan ng mainstream media? Kaya yung mga naiinggit kay Alvin sa grupo ni kapag tulungan na lang kayo. Gawin nyo na lang katulad itong ginagawa ko. Kung ano yung mga kaya nyo ambag. Ito ko kaya kong gawin eh. Kahit hindi ako makapunta nandiyan si congressman kanina. Dahil may trabaho ako, hindi ko inabutan. Ito kaya kong gawin. Nagpunta ako ngayon dito. At least itong live ko ngayon, may makakita, makakatulong kahit maliit na bagay sa kapwa natin Pilipino. Diba?
Kaya huwag kayong mag-alala, yung nagsasabi nag-i-spy ako dito. Hindi ako spy, nandito ako para kay tatay. Nandito ako bilang isang Pilipino. Nandito ako dahil nasasaktan ako sa ginawa nila. Nilalive ko yan, mismong tower. Kondo, nandito ko ba kanina? Oo nga, hindi ako nakabot kanina kay Pulong. Hindi pa kami nagkita ni Congressman eh. Kasi nagkabakasyon ako nung 2 weeks ago eh. Correct. Dapat, halimbawa na lang yan guys eh. Pilipino tayo. Maraming Pilipino. Halimbawa na lang. Halimbawa ko lang at i-correct nyo na lang ako ha. Sa mga langgam. Pag ang langgam, merong imumove na bagay, di ba? Yung malaking bagay. Tulong-tulong yun eh. Parang tulong-tulong sobrang kumpol. Namumove nila kahit sobrang laki oh. Ganon dapat ang mga Pilipino. Magsama-sama tayong magdasal. Magsama-sama tayong gawin to. Mag-live. Mag-vlog. Magtulungan. Magdala ng pagkain. Mag-assist sa bawat isa. Kung di tayo buklod-buklod, kaya nating magkaroon ng milagro. Lalabas si tatay. Tanong nyo. Walang imposible. Sama-sama tayo magdasal. Ganon lang yun eh. Eto ko lang huli nalaman nung nagkakagulo na pala eh. Meron na palang buklod-buklod na nangyari dati. Ang saya nung unang araw, saya eh. Ano to, Kutera? Nanonood ka sa desktop? Yeah, di ba, Celso? Alam ko yan eh. Kahit nasa lahat ng mga Pilipino buong mundo, kahit eto lang ang nakikita nyo, yung pader, live yan eh. Nandiyan dyan si tatay sa loob eh. Nawawala yung kalungkutan natin. Para tayong nandito mismo sa labas ni tatay. Hindi porket nag-i-spy tayo, hindi nagmamagaling tayo. Nandito, hindi tayo nagmamagaling. Nandito tayo kasi nandiyan si tatay, nandiyan ang presidente natin. Saka hindi tayo dito illegal. Hindi tayo dito illegal. Ibig ko sabihin, nandito ako, legal ako nandito ngayon. Nasa loob ako ng sasakyan ko. Dito sa Netherlands, pwede ka mag-camping kahit saan mo gusto. O, bayad tong pinaparkingan ko. O, ayan o. Kita nyo yung bayaran. Yampi. Yampi, machine yan guys. Magbabayad ka ng parking dyan per hour. Pwede ka mag-park dito. O. Kaya ako nagbabayad, may apps kasi yan, dina-download ko lang yung apps. Pero habang tumatagal ang parking mo dito kasi Scheveningen area to guys, napakamahal ng parking dito sa Netherlands. Siguro sa isang buwan ko aabot ng kalkulado ko mga 100 euros. Parking lang yun ha. Kakapunta ko rito araw-araw. Nagagalit na kay misis ko eh. Sabi ko, kaya mo na, para kay tatay yun, sabi ko. Kasi siyempre nagbabudget din kami guys, hindi naman kami mayaman. Kumakahid kami dito sa ibang bansa para may sariling kami pamilya. So mga kinikita namin, nakabudget yan, pambayad sa bahay, pambayad sa kuryente, pambayad sa pagkain. Alam niyo naman pag may bata, pang bakasyon, pambili ng gamit ng bata, nakabudget yan. Ay kung isisingit ko tong ganito, di dagdag budget yan. Buti nila magaling mag-budget ang misis ko. Shoutout sa mga misis na magaling mag-budget. Shoutout! Kats, bahay dito. Alam mo Kats, magandang tanong yan. Kasi nung unang punta ko 2013, dito sa Netherlands, mura pa bahay at wala kang ilalabas na pera. Dito sa Netherlands. Ngayon, pag bibili ka ng bahay, halos times 3 na yung presyo, tapos kailangan mo pa mag-cash out dito. Ngayon in 2025, nag-start yata yung 2023 after pandemic, nagmahal na, nag-boom na. Tsaka ang pangunahing kailangan dito ngayon, bahay. Nagkaka-shortage na ng bahay sa Netherlands. Kaya nga pinagsisisihan namin mag-asawa, dapat 2013, bumili kami ng bahay na 2.
Yung isa bahay namin, yung isa pinaupahan, sayang. Katulad ng ginawa nung kasama ko sa trabaho. 2 bahay niya guys ngayon. Tubong lugaw siya, grabe. Ang bili namin doon, andito yung presyo, ang bili namin 10 years ago, siguro mga 230,000 euros ang presyo ng bahay noon. Pero pag ngayon mo bibilin, mga 550 to 580,000 euros. Presyo ng bahay. Average lang yun ha. May kaibigan ako, nag-migrate nung nakaraan sa Australia. Doon mag-asawa sila. Ang bahay nila 8 years ago, ang binili nila sa bahay nila 8 years ago is 560,000 euros. 8 years ago nag-migrate sila. So lahat ng gamit sa bahay nila, niligpit ko. Yung iba kinuha ko, yung iba tinapong ko. Mula sa Australia sila. Ang bahay nila ngayon ay nagkakahalaga ng 1.2 million euros. Kasi yung lalaki, Italian, yung babae, Pinay. Maganda trabaho nung lalaki. Kung alam nyo yung PS4, PS5 na Gran Turismo na games, na laro, yung lalaki isa sa creator nun ng Gran Turismo na games sa PS5. So ang daming pera ng lalaki, ang laki pala ng pera ang laki pala ng sweldo, ang laki nakita pala pag gumagawa ka ng games. So binili na yung bahay 7 years ago. Ngayon pinaupahan nila, pinasikaso nila sa akin yung bahay, pinalinis. Pinaupahan ngayon ng 3,000 to 4,000 euros per month kasi nasa Australia sila ngayon. Ang sabi nila baka daw ibenta nila ng 1.2 million 60. 1.2 million 60 nga. O magkano sa peso yun guys? Putik, tubong lugaw sila. Ganun ka, hindi man ngayon ng bahay dito. Tsaka itong mga bahay dito sa harap, ito guys, sa araw, di ba? Sa araw, nakikita niyo mga bahay dyan. Malalaki. Guys, mahal niyan guys. Million yan. Million ng bahay dito sa harap ng ICC. Tapos, ang hirap pa bumili ng bahay ngayon. Kailangan maglabas ka ng pera. Anyway, mag-alas 11 na guys. Sabi ko 1 hour lang ako magla-live dito Nakailang oras na ba ako? Tingnan natin naka 1 hour na. Babe Kamikasi, hi. Baka gising pa kayo, no? Ikaw, si Kat, nasa London ka, di ba? Kats? Jojo, hindi problema sa Pinoy pwesto dyan, kaya gawa ng paraan yan. Sunod lang sa batas dyan o mga requirements para makadrop ulit. Ang biggest problema dyan is yung inggit na mga... ang mga nagsusumbong, hindi ibang lahi, mga Pinoy. Mga Pinoy yung nagsusumbong Baka may tumawag doon sa mga pulis nagkakagulo doon sa Duterte Park Good night, Tatay Diggs. Guys, alas 11 na lang. 11 na ba ito? Mag-alas 11 na ng gabi, guys. 1 hour na ako mahigit. At pakamahal ng parking, 1 hour lang parking ko. Na sinet. Wala, hapon naman ako bukas. Dadaan ako dito ng 10 o 11 bukas dito. Mag-good night na kay tatay. Marinig nyo nang maramdaman yung espiritu nyo. Ayan kay tatay. Teka, shout out tayo. Good night, tay. Heart. Ayan. Good night, tay. Ikakat ko na yung aking live. Mag-alas 11 na dito ng gabi sa The Hague, no? So, malamang sa malamang gising pa yan kasi taong gabi yan si Tatay Digong. Good night. Nakapanghinayang lang dahil walang pwedeng dumalaw sa kanya maliban sa kanyang pamilya. At may oras pa.
At napakahigpit balita ko, lahat ng usapan nila yung nakarecord. Mag-good night na kayo kay tatay at alas 11 na rin ng gabi ito magpapahinga na rin ako dahil may pasok rin bukas. At least naka-live ako dito, malaking bagay para sa akin yun, no? Sa kalooban ko at para din sa inyo mga kung saan man sulok ng mundo kayo naroon, mga nagmamahal kay tatay. Nakikita nyo mismo yung nangyayari dito, no? Ayan, good night na kayo kay tatay. Good night, tay. Nandito lang kami at hindi kami titigil talaga. Good night, Faye. Good night, Marilyn. Win-win. Good night, Jo. Celso Tan. Bye, Glenn. At sa iba pang nanonood. At sa iba pong makakanood pa ng replay nito. Good night. Bye-bye. Good night, Tay. Sleep well. Win MC. Good night.